As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus,
Jesus sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya sa lahat ng nilikha.
napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. All-out relationship. Maraming mga tao hindi sila marunong mag-handle ng relationship. No, at maraming mga tao, they are easily want to give up relationship. No, lahat ng bagay na apply ang pundasyon niyan, relasyon. Dapat marunong tayong makitungo sa lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Relationship is very important. It is very crucial. No, kaya dapat maintindihan natin ang mga bagay nito. When we talk about all-out relationship, kahit na ikaw ay magaling magbigay, magaling mag-serve, ikaw ay masunurin, kung kulang ka sa relasyon, di ka pa rin magtatagumpay. So talagang itong relationship na ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. At tandaan nating mabuti na kapag mahina tayo sa relasyon, yung buhay mo mahina rin. Because the foundation of life is relationship. No, tandaan nyo mabuti na kaya tayo nabubuhay sa mundong ito para makipagrelasyon. At kung ikaw ay hindi magaling sa relasyon, para ka na rin patay. So, yan talaga yung life natin. Kaya, when we talk about relationship, iba yung relasyon mo sa iyong friend. Iba din yung relationship mo sa best friend. Iba ang relationship mo sa kapatid mo. Iba ang relationship mo sa asawa mo. Iba ang relationship mo sa nanay mo, sa tatay mo. Iba din yung relationship mo sa kaklase mo. Iba din ang relationship mo sa teacher mo. So kung ikaw nakagraduate na, iba ang relationship mo sa gwardiya. Iba ang relationship mo sa boss. So it's all about relationship. But you need to learn how to grow your relationship. So, kaya maraming mga tao talaga, bagsak sila pagdating dito kasi hindi nila alam kung paano makipagrelasyon. Always remember that relationship is not emotion. Relationship is decision. Maraming mga tao pag hindi nagkaintindihan, ayawan na. Yan po yung malaking problema ng mundo ang ginagalawan natin ngayon. Kaya yung all-out relationship, dapat maunawaan natin as a Christian. So ito yung ating uri ng pamumuhay. So there is a strong foundation when we talk about all-out relationship. And there is no relationship without love. So kaya pag marunong ka ng natutunan mong magsira ng relasyon, nagsisira ka ng pag-ibig. Yan po yung pinaka-problema natin talaga ngayon. At kapag gusto mong magsira ng relasyon, kahit anong magandang bagay na ginawa mo sa tao, kung gusto niya sirain, sisirain niya yan. So that's why I am giving you an opportunity for you to live a distinct life. Maraming mang-aasar pero wag kang maasar. Maraming emosyonado pero hindi ka dapat emosyonado. Life is not full of emotion. Mawawala ang mga opportunity mo, mga privileges mo kung emosyonado ka. Pakitingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, all-out relationship. So dapat marunong tayong mag-manage. Si tatay, si nanay, hindi kagaya ng approach mo kay ate at kay kuya. Pag nangyari yon, masisira mo yung relasyon, magkocross ka ng boundary.
at magkakaroon ng over familiarity. So that's why we need to understand these things. No, kung gusto mo magtagumpay sa buhay mo, galingan mo dito. Ikaw yung huling-huling o hindi mapipikon. Ang mundong ginagalawan natin ngayon, punong-puno ng galit. Hindi lang punong-puno ng galit, walang commitment. Kasi kailangan sa relationship, hindi lang love, commitment din. Walang kwenta ang love na walang commitment. Tingnan mo yung katabi mo. Commitment. Kaya nga ang church, inhalintulad ni Jesus Christ sa bride. At si Jesus yung groom. Mga kasama, maunawaan natin mabuti ang mga bagay na to. So, dapat masumpungan ka ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na ikaw ay tapat. Taas ang kamay na sa 2026, magtatapat na siya. Tandaan nyo, when it comes to relationship, hindi laging masarap. At hindi porke nasaktan ka, na-offend ka, lalayas ka. Sino may naiintindihan? Because the ultimate goal is to develop relationship. To grow relationship. Kahit saan ka pumunta, pag hindi ka marunong nito, papawasak. And I just want to warn you, hindi lahat ng relasyon maka-Diyos. Stay where God is. Hindi lahat ng lugar na gusto mong puntahan, nandun ang Diyos. Sino minaunawaan? So kaya, hindi porke Christian, susundan mo. Tingnan mo yung spirit. Tingnan mo yung kanyang attitude. So that's why all-out relationship is very crucial. Tandaan nyo, kahit mag-asawa na, tinetest din dito. E di lalo sa atin sa church, iba-iba tayo ng kulturang pinanggalingan, kaya nga may discipleship, ina-align, inaayos, kaya nga yung iba pumapalag. Kasi hindi sila sanay na merong tatay. Sanay sila na nabubuhay sa kanilang sarili. Tandaan natin, ang standard natin dapat, ang foundation natin si Lord. At pag-ibig yan, at saka katapatan. Hello? Love is very important. Kaya ka nagtutuwid, kaya ka nagkukorek kasi nagmamahal. Kahit na masaktan tayo, basta alam mo ang posisyon mo, tatanggapin mo yon. Eh yung iba kasi kahit na basta nagkaroon ng pride, kahit na maganda yan, lalayasan talaga yan. Kasi hindi alam ang relationship. So ito yung bagay na dapat maunawaan natin. Sino yung excited na huhusayan mo sa relasyon? Walang mahusay sa relasyon na mayabang. Pakitignan mo yung katabi mo. Yung siya lang ang magaling palagi. Ang mahusay sa relasyon, marunong siyang tumanggap. Marami kasi mga tao, mali na, matapang pa. So tandaan nyo, ang role ko as a pastor, mas matindi kaysa biological parents. Gusto ko kayong i-remind doon, kaya hindi tayo competition. Iba yung function ng parents sa mundong ito, iba yung function ng pastor. Hindi tayo magkakompetensya, magkatuwang tayo. Sino may naiintindihan? Kaya lang dapat, yung standard ni pastor, standard mo rin. Based on our relationship to God. So dapat isa lang standard natin. Kasi yung mga taong sumusunod sa atin, tinitingnan tayo. So that's why we need to understand why we need to learn all-out relationship. Kaya dapat tayo dito sa church, magaling tayo magmahalan. Love, love. Hindi porke hindi ka nabigyan ng pabor, hindi ka na mahal. We are not here for favor of men.
We are here for favor of God. Ang problema lang, pag ang puso mo may inis na, may galit na, wala nang favor ni Lord. Sino may naiintindihan? Hindi naman yan halata, ngingiti-ngiti pa yan, pero grabe ng puso. Hello? Sino excited sa all-out relationship? Kaya maraming mga tao talaga hindi talaga sanay makipagrelasyon. Kaya ngayon, ang goal ko, galingan mo sa relasyon. Yan po yung goal ko. Sino dito excited dito sa ating all-out relationship? So let us stand. Let us all stand in the presence of God and let us read the word. It is in Matthew chapter 22, verse 27. Verse 27. And sabi ni Jesus dito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." This is all about the standard of Jesus, how we love. This is not suggestion. This is instruction. Pag nagmamahal ka, buo. Hindi kulang-kulang. So today, let us receive all. Let us learn how to love the Lord all. Let us learn how to love our spouse in all. Huwag yung may mahal ko siya pag mabait siya. Pag pinagtimpla ako ng kape, pag hindi na, hindi na. Oh, lalo na yung pag hindi ka narigaluhan, hindi na ang ulo ka pag hindi ka narigaluhan, hindi ka mahal. So today, allow God to speak to you today. You are loved. You are accepted. That's why you know how to love. So hindi preference ng mundo ang measurement ng love natin. So let us pray. Raise up our hands as a symbol that we want to receive something fresh, something new. We want to receive revelation. After this message, every one of us will become faithful. Every one of us will become obedient. Every one of us will become a person of relationship. Magiging relational tayo. Let us pray. Father, thank you for your goodness and mercy. Thank you, Father, for allowing us to hear this. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng malinaw na pakikinig, malinaw na isipan. Tanggalin mo ang any contamination, any preconceived ideas. Lord, forgive our selves, O God, kung kami naging prideful. Kung sarili namin ang sinusunod namin, hindi kami humihingi ng payo. Lord, patawarin mo kami. We humble ourselves before you. So Father, by your grace, by your mercy, change us. Father, help us to become a channel of blessing, channel of love. Thank you, Father. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, maging pagpapala yung buhay namin. At Lord, starting today, when we talk about love, we are all out. Lord, kami yung hindi madaling ma-offend. Hindi kami yung madaling masaktan. Lord, pipiliin namin ang mga makakasakit sa amin. At hindi lahat ng mga intensyon na kaaway para masaktan kami, masasaktan kami. Kasi Lord, gagalingan namin sa relasyon kasi yung gusto mo sa amin. Father, we praise you, we honor you, we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Bigyan mo ng high five ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. No, sa kanan, tsaka sa kaliwa, I love you with the love of the Lord. Yung merong ngiti na talagang napakatamis ng ngiti. So thank you so much. Pwede na tayong maupo ngayon. At ito yung context na si Jesus, itinuturo niya yung patungkol sa pakikipagkapwa. Hindi tayo marunong makipagkapwa kung hindi natin alam itong verse na to. Lagi tayo nagsasarili, lagi tayo nagtatago, ina-isolate yung sarili kapag hindi natin ito naiintindihan. Kaya, ang Christianity, ang pagiging Kristiyano,
At ang malagay sa isang pamilya, malagay sa isang sitwasyon, hindi pwedeng nagsosolo ka. Ikaw dapat ang pinakamagaling sa relasyon. Hindi rin ikaw mapaglihim, mapagkimkim. No, hindi rin naman ikaw madaldal sa lahat. Pipiliin mo ang dadaldalan mo, yung makakatulong sa'yo. Tama po ba mga kasama? So kaya, ito yung bagay na dapat maunawaan nating mabuti, itinuturo ng Panginoon ang pakikipagkapwa. Tinuturo ng Panginoon ang pakikipagrelasyon. Kaya nga, ang sabi niya, sa kauna-unahan dito, na ang unang itinuro niya, sabi niya, mahalin mo ang Diyos. Kasi sa lahat ng pundasyon ng relasyon, galing yan sa Diyos. Every relationship must be anchored with our relationship with God. Hello? Lahat ng relasyon dapat anchored yan. Ibig sabihin, nakaangkla sa relasyon mo sa Diyos. Yung relasyon mo sa teacher mo, nakaangkla sa relasyon sa Diyos. Yung relasyon mo sa kaklase mo, nakaangkla sa relasyon mo sa Diyos. So it is all about anchored in our relationship with God. So kapag ka maganda ang relasyon mo sa Diyos, maganda ang pakikipagkapwa mo. May kausap ba ako? Dapat marunong tayong magmahal. Dapat welcoming ang atmosphere mo kasi minahal ka lang. Sino yung masayang-masaya? Alam mo, minahal ka lang. So yung pagmamahal na yon, yun yung lalabas sa'yo, yun ang ipapasa mo sa iba. So that is our relationship to God. Kaya ka ngumingiti, kaya ka kumakamay, kaya ka nambabati kasi alam mo ang pagmamahal ng Diyos. Huwag kang pumunta para sa event. Maraming pumupunta rito every Sunday, umuupo, ni hindi mangitian yung katabi. Para bang ang goal niya maka-attend. That's useless. That's nonsense. Hindi ho tayo nagpapaalbularyo, malawayan lang gagaling na. Pakikat yun. Hindi ho ganun ang Christian. Kung gusto mo ng buhay mo mag-manifest ang glory ni Lord, ipamuhay mo yan. I am passionate enough to share this. Because I want your life to be blessed. I want your life to be distinct. Sa picture pa lang, alam mo na yung aura ng masaya. Wala ho sa dami ng handa. Come on. Nasa itsura ng muka. Kasi ang kagalakan natin, wala sa handa, wala sa regalo, nasa puso. Relationship. Masaya ka na meron ng iba. May kausap ba ako? Kapag mahal mo ang Diyos, marunong kang umunawa. Marunong kang makaramdam. It is not all about me. Hallelujah. It is all about God's glory. Relationship is very important. Kaya lang, kaya mong sirain lahat pag hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Huwag mo sabihin, ayos kami ni Lord. Hindi, magre-reflect yan sa katabi mo. May kausap ba ako? Magre-reflect yan sa asawa mo. Sa anak mo. Hindi mo pwedeng pikein ang pagiging Christian sa pag-attend. Ang pagmamahal, masusukat yan pagka meron kang katabing mga aasar. Parang masayang-masaya ka doon sa katabi mo, ha? Yan. Pag tinuturuan ka ng Lord na magmahal, nakakagalit ang mga kapaligiran mo. Pag hindi ka marunong mag-respond, magagalit ka rin. So anong pagkakaiba ninyong dalawa? Sino may naiintindihan? Yan lang ang matinding distinction ng isang Christian, hindi yung pag-attend. Ang distinction ng pagiging Christian, hindi easily offended Christian. Because it is for you. Pag may pride ka na, damay-damay, ang asawa mo, ang anak mo, lahat yan damay.
Kaya dapat maintindihan nyo to. Ayokong dumating ang 2026 na hindi mo pa rin alam to. Kasi tatanda ka na naman. Kaya talagang ang Kristyano, hindi siya pikon. Hindi siya maasarin. Bakit? Una muna niyang minahal si Lord. Hindi ka entitled. Hindi ka nakatingin sa mga karapatan mo. Pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend ka ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, lalo na ako. Sino dito masayang-masaya? Lalo ka na. Naintindihan natin to. Ito ang pinakamatinding papasko. Kaya ako pag Pasko ko, hindi ako naghihintay na regalo. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naman birthday eh. Birthday naman ni Jesus eh, tama? Eh bakit maghihintay ako ng regalo? Kahit walang regalo, ordinary day sa akin yan. Hindi magdidetermine ng pagkatao ko, regalong matatanggap ko. Sino masaya? Kaya yung mga sukatan ng pag-ibig, dapat mahalin mo si Lord. Yan ang sukatan. Sino masaya? Alam nyo, ito yung mga bagay na dapat maunawaan natin kasi even the Old Testament, hindi tahimik. In Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Lahat ng bagay na ito ay para sa atin. Hindi ito para sa Diyos. Tinuturuan ka ng Diyos paano kumonekta sa Kanya. Paano makipagrelasyon sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi pwedeng mahal mo si Lord sa isip lang. Love the Lord your God with all your heart. Sabi mo sa katabi mo, buong puso. Buong kaluluwa. Grabe yun ang pagmamahal, buong kaluluwa. Pag nagmahal ka, kahit pagod ka, grabe, nakangiti ka pa rin. Bakit? In love eh. Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang puyat yan? Yan yung kailangan natin matutunan. Even in the Old Testament. Sabi niya, these commands, ano yung command na yun? Love the Lord your God with all. Sabi ng verse 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. So dapat pag nagmamahal sa Panginoon, buong pag-iisip, buong puso, buong lakas. Kaya pag nag-worship kay Lord, todo. Hindi tayo dapat nagpapakyut. Hindi tayo dapat conscious sa mga bagay na nangyayari sa paligiran natin kasi dapat kumukonect. And then sabi niya, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Grabe, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Walang ibang topic kundi turuang magmahal kay Lord. Nakaupo, nakahiga, naglalakad. Dapat tayo pare-pare sa standard. Ang mali, mali. Huwag niyong ihalo yung mali kasi maliit pa lang. Lalaki yan. Ang mga bata, manipulative. Dadaanin ka na sa maiyak-iyak. Gaganon-ganon lang yan. Sa una lang yan. Pero pag nasanay siya, lahat ng gusto niya, iiyakan. Maging wise kayo. Sa pagpapalaki ng susunod na saling lahi. Wala nang babaero, wala nang lalakero, wala nang mawawasak na pamilya sa lahi ninyo. Unahin ninyo si Lord, mahalin ninyo si Lord. Hindi yung sinasabi, minomodel. Kaya natutuwa ako sa mga bata na dinadala nyo dito, kahit antok-antok pang gano'n. Maintindihan ka nila. Sino minaintindihan? Impress them. Huwag kang ma-impress sa kanila. Ikaw ang mag-impress sa kanila. Grabe, ang unang-unang natutunan, mura.
Unang nakilala si Coco Melon. Grabe, ano pa bang ano ngayon? O kahit na sino siya. Pakilala niyo si Jesus. Sino excited dito, mga kasama? Lalo kung ikaw lalaki, padre di pamilya, talagang not on your watch. Not on my watch. Not on my watch. Hanggat nasa tahanan kita, ako masusunod. Come on, somebody. We need to be bold. We need to be radical because I am a father. Future nila nakataya. Love the Lord. With all. Sino may naiintindihan? Hindi pwedeng konting attend mo dito, banal ka na. Hindi pang 2 hours si Lord every Sunday. Tapos gusto mo maghimala ng pagbabago sa anak mo, sa asawa mo. No, 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 no. Ikaw muna maging himala. Ikaw muna makaranas bago ka dumaldal. Walang integrity ang mga lalaki, ang mga tatay, pag hindi pinakikinggan. Bakit? Hindi kita sa kanila, sinasabi nila. Get up! Stand up! Hindi lang sa nanay, pati hindi lang sa tatay, pati ang nanay. Sino dito masaya ang bagong taon mo? Kasi marunong ka na magmahal. Ang pagmamahal, nagkukorek, nagre-rebuke. Hindi nangungunsinti. Obedience is not a joke. Loving the Lord is not a joke. It is a serious matter. It is a matter of life and death. It is a matter of cursed life or blessed life. Kung anong buhay mo, yan ang relasyon mo sa Diyos. Tahimik natin. Happy New Year. Matinding putukan to. Umuna na mo kung na kayong pumutok. Marami na kayo napaputok. Puso na lang ang hindi. Mag-explode tayo ngayon sa pagmamahal sa Lord. Sino dito yung mang-i-impress ka na ngayon? Sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga pamangkin. Yung bata, aralin yung bata, nagmamanipulate yan. Ang bata, normal na umiyak pag gutom, pagbasa. Normal yan. I-address mo yun. Pero pagka hindi na ganun, umiyak, pabayaan mo. Sino may naiintindihan? Happy New Year! Happy New Year! 2026 is another wonderful year for us. Lahat ng anak mo pupunta sa church pag tumino ka. Dapat hindi tayo magkaiba ng standard. Hindi pwedeng pwede sa'yo, hindi sa akin. Hindi pwedeng pwede sa akin, hindi pwede sa'yo. Hindi tayo pwede magkakontra. Sabi mo sa katabi mo, prevention is better than cure. Kasi dinidevelop ang ugali. Sino may naiintindihan? And then, ito yung bagay na talagang kailangan natin matutunan. Sinong excited na may mangyayari talaga sa atin? So, tingnan yung mabuti itong verse 8. Ano ang gagawin? Ituturo and then, tie them as a symbol on your hands, bind them on your foreheads. Grabe, ilalagay sa kamay, ilalagay dito sa kanya noo. Yung word ni Lord. Mga kasama, impress them along the road, tie them when you get up, tie them doon sa kanilang mga anak. And then verse 9, write them on the door frames of your houses and your gates. Mga kasama, intentional ka talaga. Conditioning yun. Yung sinasabi mo, pinababasa mo sa kanya. Yung sinasabi mo, pinakikita mo sa kanya. That's conditioning. Classical conditioning ang tawag niya sa psychology. Lahat ng nakikita niya, lahat ng naririnig niya, grabe, lahat na na-experience niya, intentional tayo, ibibuild natin ang godly generation. So, ito yung kailangan nating matutunan. Nakikita niya, isulat mo. Magpaprint ka talaga ng mga declaration verses para sa anak mo, para sa kanilang saling lahi. So how do we love the Lord? Love the Lord with all. So this is the first part. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So lahat
all your heart, all your soul, all your strength. And then second part is this. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So, hindi pwedeng mahal mo lang si Lord, pati kapitbahay mo, mamahalin mo. Sino yung kapitbahay mo? Yung taong pinakamalapit sa'yo. Kung may asawa ka, yung asawa mo ang pinakamalapit sa'yo. Anak, Dayan, soon. Si Dayan lang nag-amin. Ang pinakamalapit na relasyon mo, asawa mo. Hindi yan kaaway. Kahit may laway na panis yan ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Parang kukunti na nag-aamin. Bakit? Dapat ang unang makikitang sweet, si husband and si wife. Kaya ngayon, hindi na nakakatakot mag-asawa. Hindi na mystery ang pag-aasawa kasi marunong nang makinig ang mga young people ngayon. Love yourself. Love yourself first. What is the meaning of loving yourself? It is all about self-care. Walang ibang the best na may bibigay natin, yung strong tayo sa ating asawa. Alam niyo ba mga babae para mawindang, para mawala ang confidence sa lalaki, kapag ang lalaki walang ginagawa. Because the woman is designed to become a suitable helper. Pag ang lalaki walang ginagawa, ang babae hindi na mapakali. Hello? May kausap ba ako? Yan yung design ni Lord. Kaya talagang sa mga lalaki, kailangan mong i-self-care. When we talk about self-care, it is increasing your self-worth. Added value mo yun. Yung physical, ano na yan? To follow na yan. Mahalin mo lang si Lord. More than anything that we can give, giving is all about love. To others is ourselves. The greatest gift that you can give is yourself. Sino may naiintindihan? Pagpukusan mo yung mahal mo. Hindi aso yan. Hindi pusa yan. Hindi rin kotse yan. Hindi rin yung bahay. Hindi rin mga gamit sa bahay. Grabe, mahalin mo ang kapwa mo. Love yourself. Walang ibang magmamahal dyan kundi ikaw. Pag mahal mo ang sarili mo, alam mong mahal mo si Lord, alam mong mahal ka ni Lord, mahal mo ang sarili mo, grabe. Yan ang may bibigay mo sa kapwa mo. Hindi ka lagi si papampam, hindi ka insecure. Hindi ka lagi naghihintay ng affirmation. Love mo ba talaga? Oo nga, love ka nga. Paulit-ulit. Nagiget ninyo mga kasama? Minsan kasi may mga ganun ng mga babae. Don't pa ako kay Sander, Pastor. Grabe, ako yata napapaglihan. Ayaw akong mawala sa kanyang paningin. Sabi niya, Pastor, nag-CR lang ako, paglabas ko. Sabi sa akin, ba't ang tagal mo? Ay, wow. Kamukha yan. Love yourself. Hindi mo hahanapin ang pagmamahal sa iba. Masasaktan ka. Natutunan ko yan eh. Ako, hinahanap kong i-prepare palagi ng asawa ko ang damit ko. Lagi kasi siya maganda. Si kagandahan yan eh, si kagandahan. So, love, anong isusuot ko? Kanya, kumuha ka na dyan. Sabi ko, ang ganda-ganda niya, tapos ako mukhang tagadala ng bag. Hindi ako exempted sa mga negatibong nararamdaman at naiisip. Kung hindi niya ako may pag-prepare ng damit, hindi naman ako baldado. Eh, yung iba kasi emosyonado eh. Hindi niya ako love. Sino may naiintindihan? Sino sa panibagong taon, masaya na kayo sa pamilya? Huwag ka maghihintay ng pagmamahal ng iba kasi binibigay yan, hindi hinihingi.
Increase mo ang value mo para maging lovable ka. Maging likable ka. Sino masaya? The more na tumatanda, the more na nagiging sweet. Because it is not all about emotion. It is all about our relationship and it is about our modeling. Bakit? Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay. Hanggat humihinga yan, itodo mo na. Para pag namatay yan, o namatay ka, wala kang kulang. Hindi yung kung kailan, mahal na mahal kita, anong ginawa mo ng buhay? Hindi mo nga hawakan ng kamay, hindi mo nga maalalayan eh. Tapos nung mamatay, iyak-iyak ka dyan. Love you, Tatay Ramos. Siya may naiintindihan. This is all about life, not religion. This is all about next generation, how we modeled our faith, how we impressed them to the next generation. Hindi mahirap mag-asawa. Basta mahal mo sarili mo. 100% you are fully developed. Dapat ang isang lalaki, 100% fully developed. Tandaan nyo, hindi masaya sa pamilya na hindi naglilingkod sa Diyos. May pera ka, may bahay ka, may sasakyan ka, napupunta mo. Basta hindi naglilingkod sa Diyos, hindi masaya. Love yourself. Hindi tayo narito para i-impress ang mga tao doon sa mga material things. Hindi pineflex yung mga terno-terno na damit lamang pag Christmas. Ang unity wala sa damit. Come on, somebody. Hindi ko sinasabi na wag. Pero bigyan nyo ng pagpapahalaga yung mas importante. Wala sa picture ang unity. Wala sa family shirt ang unity. Wala sa pagkain ang unity. Nasa puso yan. Kaya mo bang ibigay ang iyong sarili, fully developed 100% sa asawa mo, sa pamilya mo? So this is all about caring yourself. Sabihin mo sa katabi mo, it's all about caring yourself. And love others. Love others. No. Love yourself and love others. So, huwag kang magmamahal ng higit sa sarili mo. Ang preference mo ng pagmamahal yung sarili mo. Because loving yourself is self-care, but loving others is sharing. Yan lang ang isi-share mo talaga. Kung ano talaga yan. So, relationship, relation to God is relationship to people. Yan yung ibig sabihin nito. Relationship are always tested. Sabihin mo sa katabi mo, laging tinetest ang relationship. That's why, yung mga offenses, no, it is the enemy of relationship. Offense is the enemy of relationship. Kaya wag na wag kang ma-offend. No, the tendency of relationship is to be broken. Laging yan, kasi meron tayong enemy. Bantayan nyo ang inyong sarili. And our goal in life is to give ourselves fully to others. Because we love ourselves, that's why we share. So tandaan nyo mabuti, we are not perfect. Nagkakamali tayo. Lagi natin yung tatandaan na kapag nagkamali, pwedeng humingi ng pagpapatawad. At pag ikaw naman ang nagawa ng pagkakamali, pwedeng magpatawad. Sino may naiintindihan? So, we need to learn how to ask forgiveness and we need to learn to forgive others. Our goal is reconciliation. All-out relationship is learning how to reconcile. No, learning how to reconcile. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Verse 18, 1 Corinthians chapter 5, verse 18, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making his appeal through us, we implore you on Christ's behalf.
So, the great model of relationship, no, great model of relationship is very important. You are a model of relationship. You are a model of commitment. You are a model of togetherness. Ikaw talaga yan. Kung ikaw talaga ay binago ng Panginoon, sa pamilya, meron talagang mga asar, meron nakakagalit, pero ikaw, alam mo ang message ng life mo. The message of your life is reconciliation. The message of the ministry that we have is reconciliation. We are not perfect. May mga time kami na we are walking up in the wrong side of the bed. Hindi maganda yung mood. May mga bagay na nararamdaman sa katawan. Ang mga tao, minsan, hindi mo man gusto ma-offend sila. Nakaka-offend tayo. At huwag kang mag-alala. Ikaw din nakaka-offend. The feeling is mutual. Pero dapat maintindihan natin, our ministry is not to offend others. Our ministry is not to be offended. Our ministry is reconciliation. That is lifelong relationship. My dear brothers and sisters in Christ, this is the great model of relationship. Relationship with God, relationship with people, and relationship with our family. Merong isang account dito in Ruth chapter 1. Si Noemi, meron po siyang mga anak na nagkaasawa. Yung mga anak ni Noemi namatay. Naiwan lang yung kanyang manugang. And itong si Noemi, pinapaalis na yung kanyang mga manugang kasi para magkaroon sila ng sarili nilang buhay kasi sabi niya, wala na akong anak na pwede niyong maging asawa. Umuwi na kayo sa inyong pamilya. But this is the story. No, this is the story about all-out relationship. Ang ganda nitong istorya na to, the great model, Ruth chapter 1, verse 14. At this, they wept aloud again. Then Oprah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung to her. So dalawa yung manugang niya, si Orpah at saka si Ruth. Nung sinabi ng kanyang biyanan, umuwi na kayo sa inyo, itong si Orpah, kinisan ng kanyang biyanan at saka umalis. But si Ruth, nanatili siya sa kanyang biyanan. It's a good relationship. It's a wonderful relationship. It is a great model of relationship. Kasi ang pinakamahirap talaga sa buhay, yung biyanan. Pero dito, nakita ko ang ganda ng model ng when it comes to relationship. Sabi ni Ruth dito, nag-stay siya, verse 16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God will be my God. Sino dito yung excited ka sa relationship natin na kasama si Lord? Mahirap ang relationship na hindi mo kasama si Lord. And then sabi niya, where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. As long as we live, kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. Hindi offenses, hindi sama ng loob. Only death can separate us. That is a great model of relationship. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yung tao mo, magiging tao ko. Huwag mo akong pabayaang lumayo sa'yo kung saan ka, naroon ako. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay at doon ako ililibing. That's a great model of relationship. That is all-out relationship. So today, maybe we have something in our hearts. But you need to be the best in the relationship. Pwedeng maging the best ka sa serving.
The best ka sa giving, the best ka sa obedience. Pero kung hindi ka the best sa relationship, baliwala lahat yun. So let us work it out right now. Let us stand on our feet. There is no such perfect relationship. So as a family, practicein natin dito. Maybe you are offended by someone and you know, or even meron kang nalaman na meron na-offend sa'yo. Vice versa yan eh, naka-offend ka na hindi mo alam, or naka-offend ka na alam mo, or ikaw mismo yung na-offend ng tao. So today, let us make an exercise. Exercise of faith, exercise of obedience, and exercise of all-out love. Today, mayroon dito na magka-cell group, magkaibigan, co-leader, or even family. Right now, go to that person. I-settle natin ang mga hindi natin nasa-settle. Bago dumating ang 2026, marunong tayong tumanggap ng pagmamahal, marunong tayong magbigay ng pagmamahal. Marunong tayong humingi ng tawad, at marunong tayong magpatawad. That is all-out relationship. Today, in the presence of God, let us evaluate ourselves. Ikaw ang taong magiging pinakamagaling sa relasyon. When it comes to cell group, when it comes to your spiritual family, when it comes to your biological family, gagalingan mo talaga. Huwag kang papayag na ikaw lang sa sarili mo. Wag, we are connected to each other. God orchestrated everything. That is divine connection. Ikinonect ka ng mga tao, wag mong putulin. Wag mong layuan, wag mong sukuan. Let us grow our relationship with God. This is the right place for you to grow. Grow in your relationship. Kasi kung hindi mo ito ayusin, kahit saan ka pumunta, pampasira ng relasyon ang gagawin mo. So kung nandito yung asawa mo, nandito yung anak mo, nandito yung kapatid mo, just go to that person today. In the presence of God. Kung nandiyan ang asawa mo, nandiyan ang anak mo, nandiyan ang leader mo, nandiyan ang cell member mo, ka-cell member mo, just simple hug. Our ministry is a ministry of reconciliation. The message is the message of reconciliation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you sa mga ama ng tahanan. Lord, thank you sa mga ina ng tahanan. Lord, thank you sa mga anak. Because the basic foundation of everything is all about family. Lord, magpo-flow ang blessing mo sa family. Our family is blessed. Every individual is blessed. Lord, i-bless mo ang husband. I-bless mo ang mga wife. I-bless mo, Panginoon, ang mga children. Lord, everything belongs to you. Father, thank you so much. We honor you. We love you, Lord. And right now, we committed ourselves to you, Lord. We are all out when it comes to relationship. Lord, hindi po kami ma-offend. Hindi po kami ma-hurt na matagal. Lord, magpapatawad kami. Mag-uunawa kami, Panginoon. At hindi kami mang-iiwan. Salamat, Lord. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.